Ito ang mahirap kasi kung wala tayong alam sa legal background dito, ayan po mga kababayan ang binitawan ni Senator Rodante Marcoleta at mukhang tinamaan itong si Senator Erwin Tulfo, kaya agad itong bumwelta kay Senator Marcoleta. At ayon kay Tulfo, hindi raw tama na sabihin ang ganyan ng kapwa. Senador. Ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Nasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section 136. Kasama niya ay walang kinalaman, walang alam sa batas. Hindi po tama yun. Section Kasama 136. niya ay walang kinalaman, walang alam sa batas. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Nasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito eh. Sino po magsasabi na bagong motion? Point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section Kasama 136. niya ay walang kinalaman, walang alam sa batas. Samantala nag-walk out naman ang ilang senador sa minority mga kababayan habang pinag-uusapan ang pagbabago tungkol sa rules sa Senado. Bakit po kayo nag-walk out? This is a travesty of Senate rules. Sir, ano pong mangyayari ngayon? Sir, This is a travesty of Senate rules. We'll not allow it. So ano yung dapat na gagawin na? Di ba dapat ko constitute mo na yung committee on rules? Yes! Wala pa committee no, wala pa nga majority leader. Yes, sir. We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga nagtutukohan. Hindi sila pwedeng magbotohan. Sila pwedeng mag-gasa ng motion. Guys, senators mo. Samantala binatikos naman ni dating Congressman Mike Defensor ang umano'y timing ng pagsasampa ng mga kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ayon nga po kay Defensor mga kababayan, wala daw siyang hinihingi na kapalit sa campaign donation na kanyang ibinigay kay Senator Marcoleta. Kinundina ni dating Congressman Mike Defensor ang isinampang plunder at bribery complaints ng ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa umano'y 75 million pesos campaign donations noong 2025, kung saan kabilang si Defensor at dalawa pang individual sa mga inireklamong campaign donors. Ayon kay Defensor, wala siyang hininging kapalit sa kanyang donasyon. Hindi ko alam paano nila nagawa yung pilipit na yun, ano? Na yung contribution naging plunder, wala ka namang kapalit na hinihingi, hindi naman nakaw. Hindi pera ng gobyerno yun na ninakaw. At yung indirect bribery nga, wala ka namang... kapalit na hinihingi. Pabiro pang sagot ni Defensor, Sabi ko nga kung meron man akong hininging bagay kay Senator Marcoleta, yung pagkain ko ng kopya doon sa kanyang opisina. Pero bukod doon, hindi ko makita talaga paano nila nadikit-dikit yung kwentong yun at ilabas ang plunder laban kay Senator Marcoleta na yun, nadamay din kami. duda ang dating mambabatas na may kaugnayan ng mga kasong kinakaharap nila sa pagiging aktibo nila sa panawagan ng investigasyon sa umano'y flood control scandal at sa usapin ng 18 ex-Marines. Mababatid na itinalaga bilang bagong vice chairpersons ng Senate Blue Ribbon Committee sina Senator Rodante Marcoleta at Jinggoy Estrada. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na hindi siya mapapatahimik sa kabila ng banta ng pagpapakulong sa kanya at handa niyang sagutin ang mga reklamong isinampa laban sa kanya sa tamang forum. Ang nagiging modus operandi pag nagsalita ka sa administrasyon, nagalit ka at nagsabi ka tungkol dito sa nangyaring korupsyon, kulong ka na. Sa kabila nito, naninindigan si Mike Defensor sa panawagan para sa pananagutan kaugnay ng umano'y malawakang korupsyon sa gobyerno. Sa ngayon, naharap sa precautionary hold departure orders sina Senator Marcoleta, Defensor at dalawa pang individual. Ayon kay Defensor, wala naman siyang balak bumiyahe palabas ng bansa. Grabe na to mga kababayan, talagang iniisa-isa ng ginigipit ng Administrasyong Marcos ang mga taong gusto ituloy ang pag-iimbestiga sa matinding flood control scam ng bansa. Kaya kung mapapansin nyo po ang minority ngayon sa Senado mga kababayan, walang tigil sa tipong pananabutahe. Gusto talaga nila alisin agad sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano
para hindi matutuloy ang pag-iimbestiga sa matinding nakawan sa flood control. Kawawa naman tayong may hirap ninanakawan ng mga mayayamang pulpolitiko